Ayan na. Kung saan nakapiit si Tatay Digong. Ayan na. Release the pedal. Start full self driving. Ayan na. Sumignal na siya. Oh. Ko tong camera. Tutumba yung tripod. Ayan. Wala na akong ginagawa. Siya na nagdadrive mag-isa. Papunta tayo dun sa kung saan nakapiit si Tatay Digong. Wala pa akong grok eh. Yung grok kasi pwedeng Tagalog salitaan, nagsasalita yung kotse. Pero Tagalog. Oh. Pero minomonitor ka ng kotse kung nagsusupervise ka, dapat naka-supervise ka sa daan ha. Kasi once na ginawa mong kalokohan itong self-driving ng kotse, baka tanggalin nito mismo ng Tesla sa kotse mo. Meron kang test na gagawin bago ka magsimula. Na pumapayag ka na mag self-driving pero isusupervise mo yung kotse, hindi yung kung ano ginagawa mo, kung ano-ano. Ayan. So ayun. Ayun nga, kauna-unahan ng Netherlands na nag-aproba ng self-driving ng kotseng ito, ng Tesla. Tapos sumunod na yung Denmark, sumunod na yung Romania, marami na sumunod. Pumreno siya ng malakas. May tumawid na babae. Umigla siyang preno pero wala akong ginawa. Ayan. Dito tawiran pa to, titigil siya. Ayan. Hinintay niya yung tatawid. Pinuna niya. Pero wala akong ginagawa. Kita naman dito sa screen eh. Kita dito sa screen. Ayan. Yung mga tao, may motor pa sa likod ko. Kailangan nakabantay ka. Ayan, tingnan naman natin ang gagawin na dito. May tawiran din. Walang tatawid, dire-diretso lang. So, ang ganda nito, no? Para talagang tunay na tao ang nagda-drive. Galing. Kasi yung kaibigan naming isa, naka-Tesla rin siya na bago. Why naman yun? Nakasakay ako pero sa passenger seat. Ang galing, mabilis. Kasi pwede mong setup kung gaano kabilis. Actually, itong full self-driving ng Tesla ay may bayad, ano? Pwede mong bili ng one time na 7,000 euro o pwede mong gawing monthly subscription na 99 euros per month. So, yun. Yan. So, pag bumili ka ng bagong kotse na Tesla, meron kang 2 months free. Meron kang 2 months. Dito sa Netherlands, hindi ko alam sa mga ibang karatig bansa na dito sa Europa. Pero dito sa amin sa Netherlands, natal ko na nga yung camera ko. Pero dito sa amin sa Netherlands, katulad dito, binili ko 2 months na meron akong full self-driving. So, pag nagustuhan ko, pwede ako mag-subscribe. Pero wala naman akong pambili ng Wala. Pumreno bigla. Hindi naman yung red light eh. Kala niya red light ba? Forward ko na. Ano niya yung red light dun sa bike. Hindi naman yung red light. Tumigil dun. Pero pwede kang manapakan. Yan. Ayun nga lang, hindi pa masyadong perfect. Tumigil doon. So ngayon ako na nagda-drive. Teka, babalik natin sa full self-driving. Kaya na ulit. Tumigil siya dun eh.
Ayan. So, kinuha ko sa kanya. Dahil tumigil siya doon, hindi naman traffic light yun. May akala niya siguro, ewan ko, hindi pa perfect talaga. Kailangan siya supervise mo pa. So, ayan. Makikita niyo yung mga flaws na dapat pang ayusin ng Tesla. Mga ganong klase pa. Hindi pa perfect, hindi ka nga. Pero hindi na ako nakakapit sa manibela. Nagbabantay lang tayo kung ano nangyari daan. Tingnan natin. Oh, kumaliwa siya. Nanignal, kumaliwa. Tama lang. Supervise unavailable daw. Disengage, what happened? Hindi ko alam. Nadi-disengage pa oh, hindi pa perfect talaga. O masigit lang dito sa lugar natin. Nadi-disengage yun. Pero pag na-disengage, yung mag-warning, tapos pindutin mo lang ulit itong talk. Babalik na sa, ayun nakalagay yan. Full self driving, FSD, supervised. Kailangan ko. So medyo mahirap yung turn around dyan. Tingnan natin kung kaya niya. Kung kaya ni Tesla. Meron pa tayong 17 minutes. Nandun na tayo sa scavening and free zone. Ano? Ito medyo mahirap to. Tingnan natin kung kaya niya. Ayan. Tingnan natin kung kaya. Medyo mahirap itong turn na ang roundabout dito. Tingnan natin kung kaya niya. Kailangan naka-supervise lang tayo. Ready yung paanat sa preno. Ayan. At least nasabi ko mahirap yun. Okay naman. Nagawa niya. Magaling. Top. Tapos yung mga bike ko lang bike. Okay, go. Pwede. Top. Perfect. Yeah, perfect. Perfect yun. Ginawa niya mag-isa. So, titingin pa tayo ng mga mahirap dito. Pero pag sa straight, katulad nito. Pwede ko kayong dagdagan. Hindi pwedeng dagdagan. Mabagal lang talaga siya. May nagpa-maniobra, may nagpa-park. Kitang-kita niya yun. Pinigil na. Hop. Go. Pinrain ako. Na-disengage. Bakit? Kaya na. Kailangan talaga nakabantay ka. So magdidire-diretso pa tayo katulad niya. No? May nakalawit na kotse. Kailangan bantay mo. Kailangan nakabantay ka. Tingnan natin. Nadi-disengage siya dun sa mga mahihirap na parte. Alam mo naman dito sa Dihig, apakasikip eh. Mga ibang lokal nga na nakatira sa ibang syudad, nagre-reklamo pag nandito nagdadrive sa Dihig. Kasi kita nyo, kabilaan, may nakapark na kotse. Tapos yung sa labas ng kabila na yun, doon naman yung bike lane. Yan. Napakasikip dito sa Dihig eh. Actually, populated na itong Dihig kasi nandito lahat ang hindi naman lahat, nandito nagpupuntahan yung mga katulad ko na mga ibang lahi kasi dito lahat accessible. Meron kami ditong tram, may train, tapos nandito yung mga embassy lahat. Embassy, mga government offices nandito sa Dihig. Kaya mostly sa mga katulad kong taga ibang lugar na dito nanirahan sa Netherlands, nandito sa Dihig. Tapos yung mga ibang lokal, mga Dutch talaga, mga puti. Nasa mga dorp, patawag sa dorp sa Tagalog. Mga nasa small town.
Ayan, titingnan natin, babantay tayo. Green naman siya. Perfect. Magaling ang full self-driving ng Tesla, ha? Paano ba dagdagan yung speed? Paano ba dagdagan? Hindi mo dagdagan yung speed. Kaya diretso lang. Malapit na tayo. Hindi natin alam kung saan dadaan tong saan ba dadaan tong mapa niya? Wala, sakay lang tayo. Pagbantay lang tayo. Kasi may camera dito yung Tesla, oh. Binabantayan nga kung nagbabantay ka sa kalsada. Pag kalokohan ginagawa mo, tatanggalin na sa kotse mo yung full self-driving. Ayun ang kasunduan ng bansang Netherlands sa Tesla. Kailangan may full self-driving katulad dito, pero nagbabantay ka katulad niya. Pumasok ka sa roundabout. Ayan. Tingnan natin. Ito yung may hirap, may tawiran, tapos may bike lane. Tingnan natin kung ano gagawin niya. May tatawid. Hindi niya tinigilan. Diretso. Dito may tatawid na babae. Tingnan natin kung titigil siya. Yeah, pumreno siya. Pinatawid niya. Si ate. Go. Ayan. Pinatawid niya si ate. So, perfect. Pero mabagal siya, 34, 35 lang ang takbo, dapat 50. Pero kung maano to, kung nagdadrive ako, mas mabilis ang takbo ko sana dahil 50 takbo ko lang. Pero pag siya nagdadrive, katulad niya, 40 na lang ang takbo. Ayan. Kaya kailangan tingnan natin, baka may matawid na lang bigla, hindi nakikita ng kotse. Malapit na tayo dun sa kinagkakalagyan ni Tatay Digong. 12 minutes. Ganyan kalapit yung bahay ko. Pag nakamotor ako, mas mabilis. 20-15 minutes, andyan na ako. Actually, pwede nga lakarin yun. Ilang kilometro lang yun, 6 na kilometro mula bahay ko hanggang sa kulungan. Dito sa Netherlands, ha? Kasi alam mo naman sa Pilipinas, 3 kilometro din drive ko, 2 oras eh. Totoo yun. Exit ako ng Susana. Galing ako ng Cavite. 2 oras eh. Dun sa Susana Heights, napalabas ng Muntinlupa. 1 oras ka dun. Yan dito. Medyo mahirap dito eh. Yan. Ang gagawa niya, magaling talaga. Magaling si Elon Musk. Yun nga lang, 40. Bilisan mo, dapat bilisan niya. Pati yung tao dun sa kotse, kita. Kaya mabagal lang siya. Kaya nagbabantay tayo. Tingnan natin mamaya. Pay attention to the road. Yeah, I know. Mamreno sa ibon. May preno lang bigla sa ibon. Nagwa-warning sa akin, pay attention to the road. Siguro baka nagdadaldal ako dito, baka isipin niya na wala ako sa nainip na yun, wala ako sa attention, hindi ako nakatutok pa. Nagbabantay ako, saka first time ko, wala akong ginagawa, tumigil. May motor doon, wala namang motor doon, hindi kasya na mga abante. Wala akong ginagawa, hinahayaan ko lang siya. Makabantay lang ako kung may mangyayaring bali. Hindi na tayo kakaliwa. So tingnan natin. Ang traffic light dito eh. Ayun yung kaliwaan na to, walang traffic light. Tingnan natin kung anong gagawin. Ayun na. Pasok mo. Galing. Walang bike, clear. Okay. Ayan, medyo maluwag ngayon. Anong oras ba? Wala yatang kotse dito, alas 3 pa lang Kasi dito sa Netherlands, summer vacation pa mga tropa. Ang pasukan pa ng mga bata ay September 1 pa. So hanggang ngayon,
summer vacation pa, tsaka medyo mainit pa. Kaya mapapansin nyo malinis yung kalsada, medyo hindi pa traffic yan. Pero pag may pasok na, ang sikip na ng daig, lagi yung traffic, lalo na sa rush hour. Simula ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, traffic na. Yan, kakaliwa na tayo dyan, tingnan natin kung anong nangyari. Traffic dito, busy. Yan. Alam mo, malapit lang sana yon. Kaso nga lang, itong deheg, kada kanto may traffic light. Traffic light lang, kakalagpas ko lang, traffic light na naman yan. Pero makikita mo napakaganda ng paligid, napakalinis, napakaganda ng kalsada. Ayan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. 30 lang tinatakbo niya ba? Para tayong student driver dito Nahayaan ko lang siya. Pero yung settings yata nung sa tropa ko, sumakay ako ng full self FS din niya, full self drive. Ang bilis. Ito na, bumilis na siya. Siguro may settings to, kakapain ko pa. Baka bumilis din yung settings nito. Baka bumilis din. Matutumba yung aking camera. Ayan. Bantay tayo. Nandito na tayo sa United Nation. Meron na tayong 7 minuto. Makakarating mismo tayo doon mismo sa gate, sa tapat na kung saan ay pumapasok ang mga pamilya ng ating Tatay Digong. Doon mismo tayo pupunta. Doon ko naka-rekta tong full self-driving na doon ko direkta mismo sa gate. Pinapasukan nila mamahalit na yun. Tingnan natin ang galing ng full self-driving ng Tesla. Actually, magka-uwi ko lang ng Philippines, ang dami na naka-Tesla, kaso hindi ko alam kung may full self-driving na ba sa Pilipinas o kaya ba nun yung traffic doon. Diyos ko, paano kaya yun? Baka may full self-driving na sa Pilipinas sa susunod. Kung wala man ngayon sa susunod. Pero nakita ko doon, yung mga napanood ko sa YouTube, yung Tesla nila, bago din Mga may Grok na, nagtatagalog. So inaantay ko rin ma-install ng Grok kung sa akin wala pa, kakakuha ko lang ito kahapon. Ayun. Yan, mabanti na. Actually, maulan dito ngayon, sa Netherlands, ngayon lang hindi. Tingnan natin. Ito, may mga ginagawa po dito, construction. Kung nakikita ni Tesla. Ayan. Ito, ginagawa dito, construction. Diba? Construction. Ang bagal naman niya, 50 lang. Init na yung sa likod natin. Ayun, pwede naman magdagdag. Pwede pala apakan. Pag bumabagal, apakan mo, pero naka-supervise ka pa din. Full self-driving pa din. Kakaliwa na tayo sa 200 meters, sabi ni Tesla. Yan. Dito. Yan. Doon siya nagminor, doon siya kakaliwa ba? Kakanan.
hindi pa talaga perfect. Nagkaliwaan din doon, nalito siya, doon kakaliwa, pumreno doon. Ay, kakaliwa, kakanan. Ito hinayaan ko lang. Tingnan natin. Please keep hands in your ears. Ba't ganon? Pwede rin palang habang naka-FSD, hawakan mo. Pwede rin bitawan. Initiate the lane change maneuver. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Medyo mahirap yung walang traffic light dito. Medyo mahirap tong ano nito eh. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Mga mahihirap na maneuver. Ayan. Go, go. Hindi tayo nahawakan, balak sa buhay mo. Kakaliwa na tayo dyan. Ayan, tingnan natin kung titigil ka. May bike lane. Tingnan natin, may kotse, may bike, clear. Oh, ano ginagawa mo? Tagal niya. Ay, init niya nasa likod natin. Kinuha ko na sa kanya. Tagal din siya nang mabante. Babalik ulit sa FSD. Yan. Kinuha ko sa kanya, no? Tinake over ko kasi hindi mabante. Wala namang kotse, wala namang bike. So, ayan, pabunta din. Kunin natin ulit. Ayan, sabi ko sa inyo, medyo mahirap yung maneuver dito eh. Kasi siksikan eh. So, ngayon siya na ulit. Tingnan natin. Pasok na lang. Pasok! Ayan, pumasok siya. Hindi pa talaga pwedeng iwan mag-isa. Hindi pa kailangan talaga bantayan pa. Hindi pa perfecto. Sabi ng utol ko, marami raw na aksidente sa Amerika kakagamit nitong FSD. Bagal naman eh. Ito yung yan, inapakan ko na ulit yung ano niya. Inapakan ko. Oh. So yung bagay niyan, nainip yung coach sa likod eh. Yan. Yan, nandito na tayo. Sa Piitan. Ni Tatay Digong. ilang metro na. Bilisan lang natin. Oh. Tumutunog siya, nag-warning sa akin kasi may inaano ko siya. Tinitake over ko. Oh. Nawa ko yung camera, matutog ko. Ito na. Ano yung castle, oh. Maaraw dito. Hindi na tayo. Take over na natin. Pathfinder mo. Pump station back. Yan. Oh, yun na. Kung saan naka-hit sa Tatay Digong. Ayan na. Add na natin entry. So, andito na tayo, ano? So, ang masasabi natin sa full self-driving ay hindi pa perfecto. Kailangan talaga bantayan mo. Ang dami niyang mali, no? Kung sa akin, ako tatanungin mo, hindi pa pwedeng iwan. Hindi pa pwede. Kailangan bantay ka. Makatulong lang yun para hindi ka mapagod. Pero, ganun din. Para ka rin nagdadrive, eh.
Hindi kung sa'kin tingnan ko muna sa 2 months na testing natin kung, worth it ba yung €99 per month. Oh, diyan tayo, diyan kaya sa mamahalin. Diyan kaya. Ay, hmm, ikot na tayo. So, tinesting lang natin. Babalik na tayo. Tinesting lang natin yung full self-driving. Tingnan natin. Okay, paalam muna at, mamanu-manuhin ko na pauwi. Ang tagal mag-drive ng Tesla. Titingnan muna natin, may settings yata kung gaano kabilis ang gusto mo, eh. Bagal niya mag-drive, tsaka may mga mali. Ayun lang. Bye.